Malinaw ang game plan po ng kampo ng mga Duterte at paniniwala ng karamihan ngayon ang killing po ni kabayang Senate President Chis Escudero ay sa kampo ng mga Duterte pang sarili niya para manatili siya bilang Senate President. Pwede pa naman silang magsesyon ng February 6 to 7 para maumpisahan ang impeachment process, reading of articles of impeachment by the House prosecutors and the Senate. Hindi na nagtrabaho. Kinat-short na nila yung session days. After na ma-transmit 4 o'clock, nag-motion to adjourn itong si Joel Villanueva. Ito yung ginawa nila. Senate goes on break without tackling BP Sara impeachment. Escudero defense plenary decision. Yan o, February 5, mga kababayan, sisingilin kayo ng taong bayan. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga manoy, mga manay. Kumusta po kayo? Si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcaster from Albay. Dito muna tayo mga kababayan sa joke time portion natin para ma-relax tayo. Good vibes muna, kwentong katatawanan. Padala ni Brian Manglalyan Idorese. Yung anak umiiyak. Nakita ng tatay. Siyempre tinanong po ng kanyang tatay, "Anak, bakit ka umiiyak?" Sabi ng anak, "Tatay, hindi kasi ako niyaya ng kaklase ko na magkape at kumain ng tinapay doon sa burol ng tatay niya. Gagantian ko siya, tay." Sabi ng anak, "Gaganti tayo tatay. Tatandaan niya ito. Pag namatay po kayo, hindi ko rin siya iimbitahin para magkape." Gagantian talaga. Hindi din imbitado para magkape at makakain ng tinapay. Anyway, joke man lang po. Matik na 200 pesos. Padala mo na lang yung GCash number mo. Kasali ka na rin sa ating monthly draw. Pag nabunot yung pangalan po ninyo, 5,000 pesos yung cash prize. Pag hindi, kasali ka pa rin. Qualified ka pa rin sa grand tour natin. December, 10,000 pesos ang cash prize na po. Ayos, dito na po tayo sa seryosong topic natin. Malinaw ang game plan po ng kampo ng mga Duterte at paniniwala ng karamihan ngayon ang killing po ni kabayang Senate President Chis Escudero ay sa kampo ng mga Duterte pang sarili niya para manatili siya bilang Senate President. Yan ang perception. Hindi mo masisisi yung ating mga mamamayang Filipino. Kasi si Chis Escudero, mga kababayan, sabi niya, sinisisi niya yung Congress. Paano sisihin mo, Chis, yung Congress? Na yung Congress na sinasabi mo, inupuan ng 2 months, mas malala po kayo. Inupuan ninyo ng 4 months. You see? And in fact, lumalabas ngayon, mga kababayan, nang i-transmit sa Senado noong February 5, yung verified articles of impeachment na in-endorse ng Congress, may 2 days pa po. May 2 days pa po pala sila, mga kababayan, base sa ginawang kalendar ng Senado. May 2 session days. Ang ginawa nila nang i-transmit ng Congress through the Secretary General in the afternoon of January 5. Biglang nagmotion si Villanueva, Senator Villanueva, ng adjournment. Nakita ninyo ang ugali nitong mga senador na perceived to be mga kakampi ni Digong, mga kakampi ni Sara Duterte. Nagmosyon, seconded, pero may 2 days pa sila, mga kababayan, na session days na natitira sana to act on this forthwith. Proceed. Ganon, mga kababayan. Ito yung pinost na calendar of session na kuha, mga kababayan, ng isang Marcos loyalist na si Benji Contreras. Calendar of session, 3rd regular session ng Senado. Malinaw, Session, resumption of session January 13, 2025 to February 7, 2025. Kaya tama ito pong sinabi ni Benji Contreras. Ayon sa approved legislative calendar ng Senado para sa 19th Congress, may session sila simula January 13 hanggang February 7, 2025. Pero bakit pinag-adjourn agad ni SP Chis Escudero?
ang sesyon noong February 5, 2025 pagkatapos nitong matanggap ang pinag-transmit na articles of impeachment ni Sara Duterte Carpio alas 4 ng hapon nung araw na yon. Pwede pa naman silang magsesyon ng February 6 to 7 para maumpisahan ang impeachment process, reading of articles of impeachment by the House prosecutors in the Senate and constitute the Senate as an impeachment court. Pero bakit hindi ginawa ng Senado? Sana nasunod nila ang nasasaad sa konstitusyon na umpisan agad-agad ang impeachment process for which nang matanggap nila ang articles of impeachment. Dahil ba may plano talaga sila, ang Senado, na patayin ang impeachment ni Sara Duterte Carpio without undergoing the trial process? Yan ang tanong ni Benji Contreras, kapatid ni Antonio Contreras, isang columnist, at Marcos loyalist itong si Benji Contreras, kasama natin palagi sa mga kampanya ng alyansa noong campaign period. Tama po si Benji Contreras, mga kababayan. Yung Senado has enough time. Kaya imbalido po ito. This is not justified. Itong gustong mangyari ng mga senador, lalo na itong aksyon, mga kababayan, attempt ni Bato de la Rosa, natigbakin, mga kababayan, ang impeachment trial. I-dismiss for lack of time. Tapos sasabihin ni Chis Escudero, hindi niya kami padidikta sa Kongreso. Sino naman na nagsabi sa inyo na dinidiktahan kayo ng Kongreso? Ang konstitusyon ng saligang batas ang dumidikta sa inyo. Nagmamando sa inyo to forthwith proceed. Itong ginagawa ninyo ay isang napakalinaw na violation mismo ng ating konstitusyon. Yan ang sabi mismo ng mga constitutional experts. Nilaygay ninyo, dinilay ninyo, dinilay. Sabi, di ba? Justice delayed, justice denied. Yan pala yung kanilang agenda. Kasi kung ginusto nila, bakit tinayaan ninyong magbakasyon? Inuna pa ninyo yung pasyal-pasyal sa ibang bansa kaysa sa mandato ng inyong trabaho mula sa ating konstitusyon. Walang nagdidikta sa inyo mula sa Congress. Ang mandato galing sa konstitusyon that forthwith dapat simulan yung trial. Pero pinalipas ninyo 4 months. Tapos tinuturo ninyo si Speaker Martin Romualdez kasi inupuan ng 2 months before na transmit sa Senado. Mas malala kayo. Unang-una, yung pag-delay ng Congress, kung yun ang tawag ninyo, pag-delay, pag-upo, for 2 months, justified po. Bakit? Kailangan pag-aralan nila. Pag-aralan muna yung mga articles of impeachment. Kung may ebidensya ba, nang makita ng majority na may ebidensya, in-endorse nila 215 ang pumirma. Overwhelming numbers ng House of Representatives. Ngayon, tama si Martin Romualdez, nasa inyo ang bola. Ngayon, bakit ninyo dinidribble for 4 months? Huwag kami kabayang Chis Escudero. Ang kasalan nindo, ang kapabayaan nindo, tigtuturo nindo sa ibang tao. Kamo ang guilty nin pagdidelay. Tama ito, mga kababayan, na sinabi ni Risa Ontiveros. Tapos, nang mag-manifest si Risa Ontiveros, tinalikdan po nindo. Tinalikdan ni Chis Escudero. Once we receive the articles of impeachment, trial by the Senate shall forthwith proceed. Hahatulan tayo ng sambayanan kung hindi natin ginampanan ang hatulan kayo ng mga mamamayang Pilipino. I wish to respond briefly to the manifestation made by the majority floor leader. Mr. President, the 1987 Constitution demands that the Senate continue with the impeachment proceedings already initiated without further delay. The rulings of the Supreme Court make it clear that first, impeachment is a non-legislative function of the Senate. This is Chavez versus Judicial and Bar Council, GR number 202242, 16th April 2013. And second, that non-legislative functions of the Senate are not affected by the shift from 19th to 20th Congress. This is the case of Pimentel Jr. versus Joint Committee of Congress, GR number 163783, 22 June 2004. It is true that the 19th Congress cannot bind the 20th Congress and all unfinished business will be terminated. But this is only true for any work done by us
in the exercise of our legislative functions. Napakahalagang mandato po ng saligang batas ito, klaro at walang kalabuan. Once we receive the articles of impeachment, trial by the Senate shall forthwith proceed. Hahatulan tayo ng sambayanan kung hindi natin ginampanan ang tungkulin na ito sa sambayanan. Talagang atulan kayo ng sambayanan. At itong si Chis Escudero, mga kababayan, sa kanyang ginagawa, hindi ka na makakaulit, kabayan. We will campaigns against you. Kung may plano ka mag-vice presidente o run for re-election, maski ka Bicolano, isinusumpa ka na namin dahil sa iyong ginagawa ngayon. Tapos ituturo mo si Martin Romualdez. Mas worse ang pigigibon nindong yan. 4 months nindong tinukawan, inupuan ninyo for 4 months. Nagbarakasyon ka mo. Kung walang time, bakit si Amy Marcos nag-hold ng sesyon para imbestigahan yung sinasabi niya na kidnapping kay Digong? O bakit si Amy Marcos may time? Mga kasama niya si Robin Padilla, si Bato de la Rosa, tapos sumama pa si Tolentino, si Jingo Estrada. So nag-ibon ninda. May oras palan pagka kay Digong. Pagdating dito kay Sara Duterte, na nagyabang pa na gusto niya ng blood bath, yun pa lang ibig sabihin, i-dismiss ang kaso without trial. Yun pala ang intensyon. Ito ang balita dito mga kababayan. De la Rosa to Pierce, no time for trial, junk raps versus Sara Duterte. Yan pala yung game plan nila, mga kababayan. Kaya, nang mai-transmit ng Kongreso yung articles of impeachment noong February 5, may 2 session days pa sila. Base sa kanilang calendar, Senate calendar. Hindi na nagtrabaho. Kinat-short na nila yung session days. After na mai-transmit 4 o'clock, nag-motion to adjourn itong si Joel Villanueva. Ito yung ginawa nila. Senate goes on break without tackling BP Sara impeachment. Escudero defends plenary decision. Yan February 5, mga kababayan. Sisingilin kayo ng taong bayan. Majority Floor Leader. Mr. President, before we adjourn, may I remind our colleagues that there is a standing resolution, resolution number 21, entitled Resolution Authorizing All Regular Standing Committees, Oversight Committees, and Special Committees of the Senate to conduct hearing, meeting, consultations during every recess of the Senate to have continuity in the process of passing pending proposed legislations yung pagsabotahe and to conduct investigations sa impeachment trial. on issues of national interest Plinano, to aid plan in po. crafting legislation. At this juncture, Mr. President, I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. So moved, Mr. President. There is a motion. Kita ninyo? Tota ito si Escudero. Tota ng mga Duterte. Si Chis Escudero po. There being no session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. Thank you, Mr. President. Thank you to our staff and Senate employees. Mabuhay ang Senado. May 2 session days pa po. Inadjourn na nila February 5. Ayaw nang magtrabaho. Dinifer nila yung discussion to June 2. Pagdating ng June 2, sinuspend uli. Inob nila June 11. Tingnan natin sa June 11 kung may mangyari po na pagbasa ng articles of impeachment. Yun ang babantayan natin. Pagkatapos ituturo ni Chis Escudero, si Martin Romualdez, inupuan daw, nagugas ka ng kamay. Yung kasalanan ninyo, kapabayaan ninyo, at sa isipan ng ating mga mamamayang Pilipino, talagang planned sabotage sa impeachment trial, mga kababayan, ni Sara Duterte kasi napakalakas po ng ebidensya laban kay Sara Duterte. Kaya gusto na nila i-dismiss ang kaso without undergoing trial. Tama ba yon, mga kababayan? This is a pure cover-up by the Senate. Hindi po ni-refer ni Chis Escudero sa Committee on Rules. Sabi sabi po ni Tito Sen, ay grabe, sabi niya. I just learned that the impeachment transmitted by the House of Representatives last February has never been referred to the Senate Rules Committee. Ay grabe. Sabwatan po, kasabwat si Chis Escudero, lumalabas dito po.
kasabwat si Chis Escudero ng mga Duterte. Kaya yung mga sinasabi niya sa press con, challenge siya. Inakusa siya ni Percy Serdanya, isa sa mga nag-file ng impeachment complaint, yung akbayan na representative. Kung natatakot ka ba niya kay Sara Duterte, wala daw siyang kinatatakutan, sabi ni Chis Escudero. Pero iba naman ang kanyang ginagawa. Yung kanyang mga aksyon, nagpapakita, it shows otherwise, mga kababayan. Kaya sabi po ni House Prosecutor Laila de Lima, huwag nating kalimutan, mahaba ang pasensya ng taong bayan, pero may hangganan din. The last time those in power tried to bury the truth through procedural maneuverings, it ended in their downfall. That was the lesson then. This will be the reckoning now. Gusto pong ipa-dismiss ni Bato de la Rosa. No time for trial, sabi ni Bato de la Rosa. Paano naging no time for trial? We have all the time. Ang kamay ng orasan, mga kababayan, umiikot lang. Ang araw, lulubog, pero tataas din kinaumagahan. Katapusan na ba ng mundo? Para sabihin ninyo, wala nang tayong panahon para pag-usapan ang mga kasalanang ginawa ni Sara Duterte? End of the world na ba tayo? Hindi po natatapos ang oras. Hindi po nauubos ang oras. Tuloy-tuloy ang oras. Ang pag-ikot ng kamay ng orasan. Walang no time for trial po. That is not true. You have all the time para sa trial. Kaya lang ginawa ninyo, yung mismong calendar, session calendar, in-short ninyo. Napakalinaw po. Yan in-adjourn ni Villanueva. January 13 to February 7. February 5 pa lang, in-adjourn na yung sesyon ng Senado. 2 araw yung sinayang nila. Para Para isabotage po. Lumalabas ng impeachment trial. Yun pala ang plano nila, tigbakin yung impeachment trial. At ang rason nila, wala na tayong panahon. Yan si Bato. Na nag-deny na hindi galing sa kanya. Hindi niya alam yung kumakalat na pinapaikot, mga kababayan, para papirman sa mga senador yung resolusyon, kill impeachment resolution. Pero ultimately, inadmit niya. Ayan, it came from my office, De La Rosa told reporters hours after a digital copy of the unnumbered proposed resolution is spread on social media. Buti po kumalat. At yan ang importance po ng presence ng media as a fourth estate para magbantay sa mga kabuktutan, pagmamalabis ng ating mga public officials. Watchdog po ang ating papel. Yung iba nagagalit sa mga taga-media kung bakit ganun kami. Pag hindi namin ginampanan po yung trabaho as a watchdog belonging to the fourth state, kawawa yung ating bansa. Kawawa ang mga mamamayang Pilipino kasi aabusuin po tayo itong mga officials. O tingnan ninyo, harap-harapan nga po, pinagluloko tayo ng Senado, nitong mga senador, mga kababayan. Pag tayong pumayag, kaya mabuhay sa ating mga makukulit na kapatid sa mainstream media at social media. Talagang tinutukan nila ito. Napaamin nila si Bato de la Rosa galing sa kanyang opisina. So ito ang napakalaking ebidensya na gusto nila i-dismiss ang kaso ni Sara without undergoing trial. Kasi yung purpose nila? Pagtakpan po, i-cover up yung mga kabulastugan na ginawa ni Sara Duterte sa confidential funds. Yan sabi dito, his admission also came moments after Senate President pro tempore Jinggoy Estrada disclosed that he was given a printed copy of the document on Monday for him to read its contents. Ang nagpaikot po, tauhan ni Bato, when asked what prompted him to seek the dismissal of the impeachment case ahead of the convening of the Senate Impeachment Court, De La Rosa said, just read the resolution. You will understand everything. That's very self-explanatory. A copy of the document titled Resolution Declaring the De Facto Dismissal of the Impeachment Case Against Vice President Sara Zimmerman Duterte by operation of the 1987 Constitution cited the inability of the Senate to act on the impeachment complaint endorsed by 215 members of the House of Representatives. It said the chamber would have no sufficient time to take up the matter after Senate President Francis Chis Escudero deferred the reading of the articles of impeachment on the last session day of the 19th Congress in June 11.
Sabi sa draft resolution ni Bato, consistent with the foregoing, the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte must necessarily be deemed de facto dismissed by virtue of the inability of the Senate to properly consider the same because of the timing of the transmittal thereof by the House of Representatives. Read a portion of the draft resolution. So nagsasabuatan po sila, si Chis Escudero. Kaya yung pagsumpa ni Bato, pagsumpa niya, nag-take oath siya as a re-elected senator. Of all people, pwede naman siya sa Chief Justice or Justices of the Supreme Court. Yung iba nga sa barangay captain, pinili niya talaga mag-take oath sa Senate President. Pwede siyang magsumpa sa harap ni Baste kasi incumbent mayor ng Davao. Siya pa rin ang mayor, although tumakbo siya for vice mayor. Kasi yung mayor si Digong. Di ba? Talagang pinili niya mag-take oath. May kahulugan yon. Na nag-take oath siya kay Chis Escudero. Ang objective niya po, gamitin si Chis Escudero o talagang nagagamitan din sila. Kasi si Chis Escudero gusto rin gamitin si Bato. Tinawagan daw siya para ma-maintain niya ang pagiging Senate President. Ganon mga kababayan. Lahat pang sarili. Napakalinaw, mga kababayan ng mga galawan dyan sa Senado. Violate na ninyo, sabi ng mga constitutional experts, ang inyong mandato mismo under the Constitution. Tama itong sinabi po ni senatorial candidate Attorney Luke Espiritu. Ako ayaw ko naman dito kay Luke Espiritu kasi napaka hardliner masyado. Alam na ninyo kung ano ang affiliation nito ni Luke Espiritu. Napaka hardliner radical. Ayaw din natin ng ganon. Pero dito sa isyung ito ng impeachment, nagustuhan natin yung kanyang posisyon. Just like Risa Ontiveros. Ayaw ko man kay Risa Ontiveros, pero ngayon nagugustuhan ko na si Risa Ontiveros. Siya lang kasi yung tumatayo sa tama ngayon. O ito yung reaksyon ni Luke Espiritu. Duterte camp wants cover up, not an impeachment acquittal. Kaya yung sinabi po ni Sara Duterte, I want a bloodbath. Hindi po totoo yun. Kasi kung totoo yung kanyang statement, I want a bloodbath, siya na mismo, pipigilan niya dapat itong mga kaalyado niya. Tulad ni Bato, na huwag matuloy ang impeachment trial through a de facto dismissal ng kaso. That is an attempt to cover up the sins committed by Sara. Kasi alam niya, napakalakas ng ebidensya. So hindi talaga acquittal po. Mahirapan po kasi yung kanyang mga kaalyadong senador na i-acquit si Sara Duterte kung matuloy ang impeachment trial. Sa lakas po ng ebidensya, masisira ang pangalan ng mga senador pag in-acquit si Sara Duterte. So ang kanilang game plan, wala ng trial dapat na mangyari. I-dismiss na natin. Payag kayo ngayon? Ibig sabihin, yung ating Senado, kasabwat na ni Sara Duterte. Majority of the senators, kasabwat ni Sara Duterte sa cover-up. Kaya nga po, pag hindi nila ito tinuloy, we move for the abolition ng Senado mismo. Papatangkutin natin, mga kababayan, itong ating mga senador. Kung kailangan magbarikada sa Senado, tanggalin by force si Chis Escudero, palit si Risa Ontiveros, yun siguro ang dapat gawin. Kasi ayaw na nila irespeto nga maging ang ating konstitusyon. Yung mandato nila, ayaw nilang gampanan. Kaya sabi dito sa balita ng Abogado News, labor lawyer Luke Espiritu said, the Dutertes are hell-bent on fighting Vice President Sara Duterte's impeachment case not to secure an acquittal, but to make sure her alleged corruption and ties to criminal elements won't be exposed at trial. Espiritu alleged that this is why the Dutertes and their allies do not want the trial to proceed. Kaya yung kanyang loyal lieutenant po, si Bato de la Rosa, nagpakalat ng resolusyon to dismiss the case without trial. Kaya yung mga sinasabi ni Sara, I want a bloodbath, hindi man po yung totoo. Cover din niya yun. Tama si Luke Espiritu. They're not seeking acquittal. Sabi ni Coco Pimentel, hindi man na niya bawal ang mag-acquit yung mga senador. You can acquit the accused, Sara Duterte. Di magbuto kayo ng acquittal, pero daanin muna natin sa trial. Bigyan ninyo ng pagkakataon yung prosecution na mag-present ng mga ebidensya based sa nakapalaman doon sa articles of impeachment. Kung mahina yung ebidensya, di-acquit ninyo. Anong problema doon? Bakit gusto ninyo pigilin ang trial? Diba cover up na napakalinaw? In-impeach ng majority ng Congress si Sara Duterte kasi nagsagawa sila ng investigasyon sa Committee on Good Government sa alleged na paglustay ng confidential funds. Walang tigil sa pag-cover up si Sara Duterte doon. Pinigil yung kanyang mga staff na magsalita.
Kaya nga, nahimatay yung mga staff niya sa takot sa kanya. Nasa tabi ka lang kasi, hindi makapagsalita ng diretso. You see? Kaya sabi ni Luke Espiritu, mga kababayan, habol nilang huwag matuloy ang trial para hindi mahubaran ang korupsyon at umano'y ugnayan nila sa mga kriminal na sindikato. Sabi po niya, sabi ni Espiritu, Duterte's fear exposure, especially before the people of Visayas and Mindanao, because they had cultivated an anti-crime and anti-drugs image. If the Duterte camp has nothing to hide, it would be more than willing to let the impeachment trial proceed so that they could debunk the allegations against the Vice President. Tama po, dapat harapin po niya, sabi niya bloodbath. Yun pala, dismissal without trial. Yun pala ang ibig niya sabihin na bloodbath. Gagamitin niya ang mga senador tulad ni Bato, yung mga kaalyado niya, para hindi matuloy yung trial. Kita ninyo, mga kababayan? Ang dapat na, akala natin mga maiisog sila. Ang dapat niyang tularan po, si Laila de Lima, hinarap, nagpakulong ng 7 years. Hinarap niya, acquittal, di okay. Wala siyang kasalanan, harapin niya. May mga abogado naman siya na napakagagaling. So seek acquittal. Pag na-acquit siya, wow, tumakbo siyang presidente. Anong problema doon? Whereas kung malakas yung ebidensya, wala siyang karapatan. She should be convicted and be disqualified perpetually. Yun man lang po, mga kababayan. Sabi ni Luke, kung totoong malinis ang mga Duterte, harapin nila ang mga asunto laban sa kanila sa pamamagitan ng impeachment trial kay Sara. Iba man po ang sinasabi nila sa ginagawa, sa kanilang mga aksyon. So this is the challenge sa kampo ng mga Duterte pagkatapos mga DDS. Kala ba namin mga maiisog kayo? Bakit atras kayo dito sa impeachment trial? Gustong isulong ni Bato, sabi niya maisog siya. Gustong isulong ang dismissal, de facto dismissal of the impeachment trial of the case. Ang yayabang ninyo, ang tatapang ninyo pagkatapos atras kayo dito sa sa impeachment trial. Parang siya yabang ng yabang, si Harry Roque. Umuwi ka rito kasi inaanting ka na ni General Torre. Pasasaat, mahuli ka rin ni General Torre. Kaya sabi po ni Eden Tordesillas, isang columnist po ng Vera Files, the Duterte's BPI joint bank account is a Pandora's box. Once opened, it is expected to reveal anomalies more appalling than what the House Quadcom hearings have uncovered. Their battle strategy is not to gather enough votes to block the conviction of the Vice President, but to prevent the convening of the impeachment court in the holding of the trial. Majority sa mga sitting senators, mga kaalyado ninyo na pwedeng i-acquit si Sara Duterte, kung mahina ang kaso, bakit hindi ninyo ituloy ang impeachment trial para magkaalaman tayo? Takot pati yung mga kaalyadong senador kasi guguho yung kanilang politika. Once na i-present ang napakalalakas na ebidensya, mahihirapan sila na i-acquit si Sara. They will be forced to convict Sara Duterte. Paano na yung kanilang mga utang na loob? Ang gagawin nila, ito yung attempt, dismiss the case without the benefit of trial. Ang rason, for lack of time, mga kababayan. At yung sabuatan, nagsimula nung i-transmit yung impeachment case ng House of Representatives, February 5, in-adjourn nila sa motion ni Joel Villanueva. 2 araw pa ang session days nila. Kinat-short nila yung kanilang session days. Na-schedule yung pagbasa, June 2. Dinelay naman po nila. Yun pala, mga kababayan, may papaikutin na resolusyon to dismiss the case without the benefit of trial. Payag tayo sa ganong mga ginagawa, mga kababayan, nitong ating mga senador. Pag ginawa po nila yan, tama si Laila de Lima, tama si Risa Ontiveros, mananagot kayo sa bayan. Ang mga mamamayang Filipino ang ko-convict sa inyo, mga senador. Pag nag-people power, baka kalad ka rin kayo ng mga mamamayang Filipino, iulog kayo sa Ilog Pasig. Ipadlak yan na Senado, i-abolish ng tuluyan, itira na lang po ang Kongreso, magkaroon na lang tayo ng unicameral legislature. Anyway, maraming magagaling, mas maraming mga magagaling na congressmen kaysa sa inyong mga senador. Napakalinaw at maraming congressmen natin, matitino ang pag-iisip kaysa sa inyo. Inaakusan ninyo si Martin Romualdez, inupuan yung impeachment.
case for 2 months. Kayo, 4 months ninyong inupuan, pinat-short pa ninyo yung session days ninyo na dapat sana nagtatrabaho kayo, sumusweldo sa taxes from the Filipino people, nagbakasyon kayo, may sweldo. Anong klaseng mga servidor ka mo? Ang tawag sa inyo, servidor ng bayan. Public servant, binabayaran from the taxes of the Filipino people na inyong amo. Kami yung amo ninyo, kaya kayo nandiyan dyan, pinapasweldo kayo. Winawalang hiya ninyo ang institusyon, ang Senado mismo, winawalang hiya ninyo. The last bastion of democracy. Klaseng mga senador kayo. Mga buwisit kayo. Kaya tama po itong si Barry Gutierrez. Sabi ni Attorney Barry Gutierrez, dismissing BP impeachment case is flagrant, shameful abdication of duty. Kung hindi ninyo kaya yung trabaho bilang mga senador, lumayas na kayo dyan. Sayang ng pasweldo sa inyo. Hindi ninyo kayang gampanan ang mandato ng ating konstitusyon. Umalis kayo, hindi kami na ang papalit dyan sa inyo. Yung pwedeng maglingkod sa ating bayan ng totoo. Bakit? Kayo lang ang may kakayahan na umupo dyan sa Senado? Maswerte kayo, ibinoto namin kayo. Yan ang totoo niyan. Without the Filipino people, wala kayo dyan. Mga hamag ka mo. So sabi ni Attorney Barry Gutierrez, the Senate will be abandoning its constitutional duty if it adopts the draft resolution calling for the de facto dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Gutierrez said it is ridiculous for the Senate to claim in the draft resolution that it has no more time to tackle the impeachment case, considering that it sat on it for 4 months. Palusot ka pa, Chis Escudero. Ituturo mo si Martin Romualdez na inupuan ng 2 months. Kayo nga, 4 months. Kinat-short pa ninyo yung calendar ninyo, magtrabaho. Nasaan ka nang magbakasyon yung Senado? Nandun ka sa Paris, fashion show ng asawa mo, na si Heart Evangelista. Mas inuna mo pa, magpunta sa Paris, France para sa fashion show. Makasupog ka, Chis Escudero. Isa kang Bicolano, pero hindi kita ko konsintihin. Mas pipiliin ko pa si Risa Ontiveros, nakapalit mo. Kahit hindi Bicolano, papaboran ko, just like I favor President Bongbong Marcos, kaysa kay Leni Robredo na Bicolano. Ang daming nagalit sa akin. Bakit daw? Kinakampanya ko. Binoto ko si BBM Ilocano kaysa sa Bicolanong si Leni Robredo. Sabi ko, mas magaling naman po si Bongbong Marcos kaysa kay Leni Robredo. Ang iniisip ko buong Pilipinas, hindi yung Bicol lang, hindi parokyal yung pag-iisip ko. This time, mas gugustin ko pa na maging Senate President si Risa Ontiveros, hindi Bicolano, kahit hindi ko gusto yung mga agenda niyang iba, tulad ng sa LGBT, gender equality, kasi hindi align sa Bible, teaching ng Bible, kundi align sa New World Order. Pero dito sa issue ng impeachment po, pigo-umaw ko Kimaray, nagugustuhan ta, approve itong ginagawa ni Risa Ontiveros. Lalo siya na lang ang naninindigan ng tama dyan sa Senado. Mas lalaki pa si mas matapang, mas lalaki pa si Risa Ontiveros kaysa kay Chis Escudero. Grabe ka, 4 months, wala kayong ginawa, magpakyot. Anong klaseng senador ka from Bicol? Makasusupog, ining pigigibo mo, Chis Escudero. Napakataas ng respeto ko sa iyo nung panahon. At natutuwa ko, inabot mo yung posisyon na Senate President. Wala pang Bicolano na senador na naging Senate President. So it is an honor that you occupy the 3rd highest position. Si Leni Robredo naging Vice President. Ngayon ikaw, Senate President. It is an honor for Bicolanos. Pagkatapos, araw papasupog mo. So, sa 2028, kung walang matino na ma-endorse si BBM, I'll go for Risa Ontiveros for President or Vice President. Si Laila de Lima na Bicolano taga-Iriga, nagugustuhan ko ang mga posisyon niya kunyan. Ikampanya ko libre. Bumalik sa Senado o tumakbong presidente, vice-presidente. No more Chis Escudero. Karapatan namin pumili ng matitino na mga leader bilang mga botante. Kung naniniwala kayo na mga senador, walang kasalanan si Sara Duterte, more na ipos ninyo ang trial. Then i-acquit ninyo si Sara kaysa ang agenda ninyo i-terminate yung kaso without trial, i-dismiss yung kaso. Anong klaseng mga senador ka mo? Mga abogado pa naman ka mo?
Yes, sabi ni Barry Gutierrez, this will be a flagrant and shameful abdication of the Senate's constitutional duty if it is adopted. Harapan na tayong niloloko. Ayan yung post niya. This will be a flagrant and shameful abdication. Holding the trial is mandatory. Once the House votes to impeach, the Senate did nothing for 4 months and now it will claim it has no time. Paanong nawalan kayo ng oras? Hindi na ba umiikot yung orasan? Hindi na bumabalik ang pagsilang ng araw, ang pagsikat ng araw? Kadiliman na ba? Nasa impyerno na ba tayo? Hindi natin alam sa impyerno kung may orasan doon. Silat, apoy. Paano naubusan ng oras? Hindi naubos ang oras sa mundo hanggat hindi pa ito tinapos ng ating Panginoon. Ang araw, lumulubog, pero sumasikat pa rin. Nagbibilang tayo ng araw, linggo, buwan, taon. And this world, based sa Bible, will exist for another 1,000 years. In the millennium reign of our Lord Jesus Christ, hindi pa matatapos ang mundo para sabihin ninyo, wala nang oras kayo dyan sa Senado para itakol ito. Kung wala kayong oras sa tingin ninyo, umalis na kayo dyan sa Senado. Kaya ninyo yung mga Filipino na mga magagaling constitutionalist to replace you. Sila, they have all the time to tackle this impeachment. Sila yung umupo dyan. Umalis kayo, mag-resign kayo lahat. Hindi na ninyo nga sinusunod yung konstitusyon. Sabihin ninyo, hindi man na niya Mr. Maravillas pwedeng umupo yung mga constitutionalist natin, magagaling na abogado kasi hindi man sila eleksyon o elected. Hindi magpa-eleksyon ulit tayo. Kung hindi, yung konstitusyon na mismo, binaviolate ninyo. Anong rason na hindi nasundin din natin ng mga mamamayan? Pag na natin sundin ang batas, tayo na maglalagay ng mga matitino directly through people power. Tayo nga, taasan ninyong binaviolate yung ating batas, saligang batas na mismo. Walang pagdikta sa iyo, Chis Escudero. Yung alusot mo lang, yung Congress, di ka dinidiktahan ni Martin Romualdez. Kayo sa Senado may mandato under the Constitution. Ang nagdidikta sa iyo, Constitution, batas, dapat mong sundin. Abogado ka pa naman, grabe ka mo. Kung takot ka mo na mag-hold ng trial kay Sara Duterte, di magali ka mo dyan. Hayaan ninyo, doon sa mga matatapang, may totoong tapang. May totoong tapang po si Risa Ontiveros, si Laila de Lima. Hinarap ang lahat, babae sila, pero totoong matapang. Hindi ditong tulad ng mga maisog na napaka-kubarde. Ayaw harapin ang kaso squarely in court or in the Senate. Yan sabi ni Sara. Sa pagkakakilala ko naman kay Senate President Chis Escudero ay hindi natatakot yun. Hindi ninyo nalata, biglang kinampihan ni Sara Duterte si Chis Escudero. Kasi pabor sa kanila, sa kanya mismo, yung mga actions ni Chis Escudero sa simula pa. Nung biglang i-adjourn ng Senado after na matanggap yung articles of impeachment noong February 5. Kaya ngayon, umampi si Sara Duterte. So, hindi natin masisisi yung ating mga mamamayang Filipino na kung isipin, ang ating mga mamamayan na si Chis Escudero, ang mga galaw niya ngayon, ang nagkukumpas po si Sara or si Digong. Hindi mo masisisi. Kasi kung ano nasa plano ng kampo ng mga Duterte, yung ginagawa nila. You see, that includes Joel Villanueva, mga kababayan na siya, nagmosyon. Kaya, hindi ninyo nakita yung report, mga kababayan ng Politico News, yung tinawag na Escudero 11? Report ito ng Politico News. Ito yung tinaguri ang Escudero 11. Tingnan ninyo yung mga pagbumuka ng mga taong yan. O yan, si Amy Marcos. Yan ang mga pagbumuka ng binansagang Escudero 11. Be vigilant, mga kababayan. Pagalawan ng Senado ngayon. Pag tayong papayag sa gusto nilang mangyari. Kung naniniwala sila, walang kasalanan si Sara, ituloy nila yung trial. Let the prosecution panel present the evidences. At kung mahina ang ebidensya laban kay Sara, i-acquit ninyo. I-acquit ninyo. Anong problema ninyo? Yan sabi ni Coco Pimentel. Wala man na niya, hindi bawal. Hindi masama ang mag-acquit. I-acquit ninyo. Pero i-terminate ninyo without the benefit of trial. I-dismiss ninyo. That is a no-no, mga kababayan. Malinaw na cover up ang gusto ninyong mangyari. To heed the warning from Laila de Lima. Tama si Laila de Lima. That will be the downfall ninyo diyan sa Senado. Lalo ka na, Chis Escudero. Pag hindi ninyo ginampanan yung trabaho, yun ang mangyayari po sa inyo. This will be the end of your political career. Sayang.
Malaking politiko na ka na sana at isa kang pride of Bicol. A good material for President or Vice President, Chis Escudero. Kung sabi ko si Chis Escudero tumakbong presidente, walang endorse si BBN, pwede ka sanang katandem ni Martin Romualdez. Pwedeng ikaw ang presidente, vice-presidente si Martin. Pero dito sa ginagawa mo, you'll go down in history bilang isang nakakahiyang senador na Bicolano. Ito mga kababayan ng latest survey. 90% of Filipinos want BP Sara to face impeachment trial. 90% pag tinerminate ninyo ang impeachment case without trial, dinismiss ninyo. Yung 90% ng mga Filipino ang magkukundina sa inyo. Baka ilibing pa kayo ng buhay nitong 90% na magagalit na mga Filipino. Magwawala yan. Susugod yan dyan sa Senado, ipapadla kayo. Kakalad ka rin kayo dahil sa kawalang hiyaan ninyo. Yan ito ang balita dito. Global Daily Mirror. 90% of Filipinos want BP Sara to face impeachment trial. A strong majority of Filipinos believe Vice President Sara Duterte should face the impeachment trial. These were the findings published by WR Numero Research on June 3 based on its Halalan 25 National Survey as part of its Philippine Public Opinion Monitor Volume 2025 Issue 3. Held from March 31 to April 7, 2025, a very high 90.3% out of 1,894 respondents want Duterte to face the impeachment charges before the Senate once convenes as an impeachment court. A low 9.7% think this should resign from her post prior to the start of her trial. And the same survey, 50.3% prefer that senators sitting as judges in Duterte trial must reach the decision based on the weight of the evidence. Other respondents pointed to the following factors as basis: 31.6% based on public clamor, 6.7% based on their own conscience, 6.2% based on their political loyalties, and 5.2% based on their political beliefs. Meanwhile, 34% or 1 in 3 Filipinos said senator judges should convict Sara Duterte and remove her from her office. 23% are calling for her acquittal. Mas marami yung gusto nga mag-convict. While 43% remain unsure. Kasi hindi pa man nakikita yung ebidensya. Wala pang presentation. WR's results are nearly identical with Strat-based social weather station on May 2 to 6, 2025 survey, which indicated that 88% out of its 1,800 respondents said Duterte must address the impeachment charges, answer all allegations pertaining to corruption, and clear her name. So kung walang kasalanan si Sara, ano man ang problema po? Just like Laila de Lima, ang akala natin, including me, ang akala ko malakas yung ebidensya kay Laila de Lima, di ba? O ngayon, napatunayan, hindi siya nagkasala. Gawa-gawa yung kaso. O di na, kabalik siya sa politika. Kung walang kasalanan si Sara, o di, anong problema? Itong trial na to, ito ang maglilinis sa kanyang, sa kanyang pangalan. Lalo pa siyang lalakas dito. Dito mga kababayan. At malamang sa malamang manalo bilang presidente pag napatunayan niya in the impeachment trial. After the presentation of evidence na gawa-gawa lang ng Kongreso, political persecution nga. Walang malakas na ebidensya. Nagnakaw siya ng pera. Anong problema ninyo mga senador? Pag tinerminate ninyo ito without the benefit of trial, ang ibig sabihin yan, kinocover ninyo ang alleged corruption ni Sara Duterte. Ibig sabihin, kasabwat kayo. Yan ang ibig sabihin yan. At kung kayo kasabwat sa korupsyon, anong rason for you to exist as senators of this land? Ano ang rason para i-continue pa natin ang existence ng Senado? Sayang ng billions of pesos na sinusupport from the taxes of the Filipino people. Nuubos ninyo dyan sa Senado. Anong rason? Ang magastos tayo ng bilyon-bilyon for the operation of the Senate. Ang pinaglilingkuran ninyo, lalabas isang pamilya lang. Hindi papayag, kabayang Chis Escudero, ang ating mga mamamayan. That includes the Bicolanos. Dahil ka niya mo kukonsintihin sa ginagawa mo ngayon. Palusot ka pa, tuturo mo si Martin Romualdez. Di kayo itong inupuan ninyo ng 4 months. May time ka doon sa fashion show ng asawa mo habang sumusweldo dito sa Senado. Pinat short ninyo yung session days ninyo. Ay 2 days pa sana kayong dapat nagtatrabaho. Pinadjourn ninyo.
Tapos sasabihin ni Bato de la Rosa, wala nang time, mga bullshit kayo. Tandaan ninyo itong mga pagmumuka nitong mga taong ito. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.